Dako muna tayo dyan sa bahagi po ng Senado. Maki-update tayo sa pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At aminado ito na may kinakabahala siya, may kinakatakot siya kapag siya ay nadala dun sa dahig. Alamin natin ang kabuuan niyan sa ulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, aminado umano si Senator Ronald Bato de la Rosa na nangangamba siyang madala sa International Criminal Court sa The Hague matapos na kumpirmahin ng International Court na opisyal ang arrest warrant para sa kanya kaugnay ng umunay pagkakasangkot sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay De La Rosa, nahihirapan umano siyang makatulog kaya't susubukan umano niyang uminom ng melatonin o itong pangpatulog na gamot. Ngunit bagamat ganito ang kalagayan, masaya naman umano ang senador na makabalik sa Senado. Mas maayos na rin umano ang kanyang pakiramdam sa ngayon kumpara sa araw ng supresang paglitaw nito sa plenaryo kung saan mataas aniyang tensyon. Kasunod na rin ng habulan at umano'y harassment sa kanya ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI. Ibinunyag din ng senador na nagkakausap sila ni Vice President Sara Duterte ngunit hindi aniya nila natatalakay ang kaugnay sa nakaambang impeachment trial ng bise. Tanging nagtatanong lamang aniyang bise kung ano ang tulong na maipapaabot sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Melatonin, no? Tayo po mo yan. Ikaw kung nagdadalawin ka na dahil hindi ka mawari. Oo. Uli ka tayo. Kahapon, masyadong effective sa tuyo ka. May mga bisita tayo, suporta sa pag-abot ng suporta. Lifting of moral. Si De La Rosa Bombo Dennis ay sinailalim sa protect custody ng Senado kaugnay ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa ICC. Kasalukuyang itong namamalagi sa kanyang opisina hanggat wala pang tiyak na tugon sa kanyang apila sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest ng International Court. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at mga kasamahan sa mayorya na hindi nila papayagang maaresto si De La Rosa sa loob ng mataas na kapulungan. Iginit na rin ng kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion na hindi kikilalanin ng kanilang kampo ang arrest warrant para kay De La Rosa hanggat hindi ito dumadaan sa legal na proseso sa Korte ng Pilipinas. Bigyan din ni Torion na hindi extension ng ICC ang Pilipinas at may sarili itong konstitusyon at judicial system. Aniya, tanging warrant of arrest ni nilabas sa mga lokal na hukom ang direktang ipapatupad sa bansa. Samantala, tumugon naman si De La Rosa sa inihain na resolusyon ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc kung saan layunin nitong hikyatin ng senador na voluntaryong sumuko sa mga kinauukulang otoridad at gamitin ang mga legal na remedyo alinsunod sa konstitusyon at umiiral na batas kaugnay ng kanyang arrest warrant na inilabas ng ICC. Ayon kay De La Rosa, huwag umanong maging atat ang kanyang mga kapwa senador sa minorya na pasukuin siya. Susubukan muna aniya ng kanyang kampo ang buong legal na remedyo kaugnay ng kinakaharap na arrest warrant sa International Court. Nilinaw naman ng senador na naiintindihan umano niya kung ano ang mga dahilan ng kapwa senador sa inihain na resolusyon upang siya ay hikayatin na sumuko. Ngunit hindi aniya magiging opsyon na sumuko siya sa dayuhang korte. Muli pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang rin ulit na mas rin nila ako. Mamaya na pag na-excuse ko na lahat ng available legal remedies. Yung kung sila masyadong atlat na itulong ako, grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years, tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurindi rin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh, dayuhan yan eh. Preservation, always. Ano na tayong tao eh, yung tayo paplastikan. Sila rin yung lima na yan. Kapag sila ang nilagay sa aking sitwasyon, I don't know how they will feel. Pero sa ngayon, siguro nagawa nila, whatever anong reason na bakit na ginawa yan, okay lang sa akin. Sanay ako na paghirap. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected.
anytime, anywhere.